Alam mo ba na kahit malakas ang China, Russia, at iba pang bansa na galit sa Amerika, halos imposible pa rin nilang talunin o masakop ang US. Hindi ito basta haka-haka lang. Sa video na ito, ipapaliwanag natin step by step kung paano nananatiling dominant ang Amerika. Hindi lang sa armas, kundi sa buong sistema nila. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Minsan na bang pumasok sa isip mo, paano kaya matatalo ang Amerika? O bakit hindi sila basta-basta nasasakop? Hindi lang ito tungkol sa dami ng sundalo o armas. Kasama rito ang technology, strategy, economy, at pati ang mga allies nila sa buong mundo. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung paano nananatiling dominant ang US sa global stage. Paano nila pinapangalagaan ang kanilang resources at impormasyon. At bakit sobrang taas ng risk para sa kahit sinong gustong humamon sa kanila. Samahan niyo ako sa bawat hakbang para maintindihan natin kung bakit halos imposibleng talunin ang Amerika. Simulan natin sa military. Ang US ang may pinakamalakas na armas sa lupa, langit, at dagat. May 13,000 plus aircraft, kabilang ang F-22 at F-35 jets, advanced helicopters, at transport planes. Isipin mo, halos 4 na beses na mas maraming aircraft kaysa sa China. Sa dagat, may 11 aircraft carriers, parang floating fortresses na kayang mag-operate kahit sa malalayong karagatan. May submarine na nuclear-powered, warship na may missile system, at drones para sa surveillance at combat. Strategic ang lokasyon ng US dahil ito sa Pacific at Atlantic. Ito ay natural na proteksyon sa invasion. Bukod sa armas, decades of training ang mga sundalo at sobrang advanced ang intelligence capabilities nila. Kahit may threat sa malalayong bansa, mabilis nilang natutukoy at naaaksyonan. Dagdag pa rito, ang bawat armas, bawat sistema, at bawat base ay bahagi ng global strategy. Hindi basta-basta ang US sa ganitong level ng coordination. Hindi lang militar ang basihan ng kapangyarihan. Kailangan mo ring kayanin ang gastos ng labanan. Ang USA ay may stable at diversified economy. Mataas ang GDP per capita, malakas sa trade, at may global role sa finance. Halimbawa, sa tech innovation, Silicon Valley ang hub ng development sa AI, defense tech, at communication system. Ang China, kahit malaki ang ekonomiya, may internal pressure, aging population, regional differences, at malaking utang. Kung may digmaan, mas sustainable ang US. Kaya kayang panindigan ng military operation at commitments globally. At may buffer sa long-term stress sa resources. Maraming internal issues ang China, na hadlang sa pagiging top superpower. Ang population challenges, regional differences, at government limitation ang ilan dito. Hindi rin sila kasing flexible ang US sa innovation at global strategy. Kaya kahit gusto nilang palitan ang Amerika bilang top power, maraming obstacle ang kailangan lampasan. Bukod sa China, may iba pang bansa rin na galit sa US, pero karamihan may sariling internal limitation din. Kaya sa kabuuan, kahit sabay-sabay ang ambisyon, hindi pa rin sapat para talunin ang US. Isa sa pinakamalaking advantage ng US ay ang network ng allies nila. May NATO, Japan, South Korea, Australia, Philippines, at iba pa. May joint exercises,
intelligence sharing, at bases strategic location. Kaya kahit sabay-sabay umatake ang ibang bansa, may global network ang US na sumusuporta. Advance ang depensa, strategic ang positioning, at may experience ang mabilis na response sa threats. Hindi magkakasundo ang kalaban sa plano. May limitasyon ng resources at logistics nila. Kaya kahit ultimate attack scenario, dominant pa rin ang US. Isipin mo, sa bawat hakbang ng kalaban, may mabilis na analysis at countermeasure ang US. Hindi basta-basta ang coordination nila. Decades of experience sa real-world scenario. Isipin mo, ang China at Russia at iba pang bansa ay sabay-sabay na umatake sa US. Mukhang ultimate showdown, di ba? Pero kahit ganito, hindi sila mananalo. Iba-iba ang goals at plano ng kalaban. Limitado ang bawat bansa sa resources at logistics. Kaya kahit advance ang weapons nila, hindi nila kayang labanan ng US sa lahat ng fronts. Dagdag pa rito, may support ang US mula sa allies, sa trade, diplomacy, at military operation. Sa real-world scenario, bawat hakbang ng kalaban ay sinusubaybayan at may mabilis na counter strategy. Kaya kahit sabay-sabay ang atake, mananatiling dominant ang US. Hindi lang physical war ang laban ngayon. May cyber warfare, drone swarms, long-range missiles, at space-based surveillance. Sa lahat ng ito, malayo pa rin ang US sa technology. May research, funding, at global partners para palaging updated sa bagong threats. Kaya sa future, kahit ang paraan ng digmaan ay nagbabago, solid pa rin ang posisyon ng US. Bakit patuloy pa rin ang dominance ng US? Kapag pinagsama-sama ang militar, technology, ekonomiya, geographic position at allies, yan ang pinagmumula ng lakas ng US. Kaya kahit maraming bansa ang gustong humamon, sobrang taas ng risk para sa kanila. Ang tunay na laban ngayon ay hindi literal na digmaan lamang, kundi sa impluwensya, ekonomiya, at teknolohiya. Ito ay dekada na pinapaganda at pinapangalagaan. Kaya halos imposibleng matalo ang Amerika. Kaya ang idea na kayang sakupin o talunin ng US ay unrealistic. Hindi dahil wala silang kahinaan, kundi dahil sa sistema na matatag at globally integrated. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-comment ang opinion mo at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po.